Magandang buhay mga bata! Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa pagbibigay ng hinuha. Mga layunin. Nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa napakinggan o nabasang teksto. Bago natin talakayin ang ating leksyon, ay tayo muna't magbalik-tanaw. Basahin ang talata. Piliin ang titik ng tamang sagot, i-chat ang inyong mga sagot. Gabi na nang dumating sina Nanding at Celso. Pagdating nila sa bahay, nagmano sila sa kanilang mga magulang. Pumasok agad sila sa kanilang mga silid upang magpalit ng damit. Maayos nilang inilagay ang kanilang pinagbihisan sa lalagyanan ng maruruming damit. Pagkatapos, nagtungo agad sila sa kusina upang tulungan ang kanilang nanay sa paghahanda ng hapag. Si Nanding namay tumulong sa kanilang tatay sa pagpapalit ng puntidong bumbilya ng ilaw. Hinugasan nilang mabuti ang mga plato. Mababait at masisipag na mga bata ang magkapatid na Celso at Nanding. Basahin muli ang talata sa inyong mata. Sagutin natin ang tanong. Ano ang pangunahing paksa ng talata? Ang tamang sagot ay titik B. Mababait at masisipag na mga bata ang magkapatid na Celso at Nanding. Ikalawang bilang. Ang bahagi ng puno ng niyog ang may pinakamaraming pinaggagamitan. Mahusay na panggatong ang katawan nito. Ang mga dahon ay nagagawang basket, walis at mga kagamitang pambubong. Ang bunga ang pinakamahalagang bahagi nito. Ang balat ng bunga ay nagagawang eskoba, bunot at mga kutson. Ang bao ang nagagawang mga alkansya, butones, florera at laruan. Mula naman sa laman ng bunga ay maaaring makakuha ng langis at makakagawa ng candy at gamot. Nanggagaling din sa laman nito ang mga sangkap na magagamit para sa pabango, sabon, sorbetes, ulam at cake. Basahin muli ang talata sa inyong mga mata. Unawain ito. Ano ang pangunahing paksa ng talata? Ang tamang sagot ay letter C. Ang bahagi ng niyog ang may pinakamaraming pinaggagamitan. Ating kilalanin ang bagong aralin sa araw na ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hinuha? Ang hinuha, ito ay isang palagay, opinyon, konklusyon o puro-puro tungkol sa isang sitwasyon. Ang paghihinuha ay kasanayan sa pag-iisip na nagtuturo kung paano magproseso ng isang konklusyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga pahiwatig, ebidensya o pag-uugnay ng mga dating kaalaman sa karanasan tungkol sa isang partikular na sitwasyon o pangyayari. Ito ay tinatawag na inferencing sa English. Paano nga ba makapagbigay ng wastong hinuha ng isang teksto o isang kwento? Una, kailangang maunawaan ang paksa ng binasang teksto. Ikalawa, mahalaga na marunong maghanap ng mga pahiwatig o ebidensya sa italata o teksto. Marunong magbasa ng read between the lines. Pangatlo, marunong mag-ugnay ng mga pangyayari sa dating kaalaman at naging mga karanasan. At panghuli, gumagamit ng mga salitang nagpapahiwatig ng pagbibigay ng hinuha o inference gaya ng marahil, siguro, baka, sa aking palagay, tila, baka, sa aking paniniwala, ang tingin ko ay... Halimbawa, si Jaime ay naglalaro ng Mobile Legends hanggang alas 12 ng hating gabi. Aalis sila ng kanyang mag-anak kinaumagahan
upang mamasyal sa kanyang lolo at lola. Alin sa dalawa ang maaaring maging hinuha mo? Nagising ng maaga si Jaime o tanghali nang nagising si Jaime? Ang tamang sagot ay tanghali nang nagising si Jaime. Halimbawa ng pagbibigay ng hinuha. Ano ang ating pahiwatig? Bakit iyon ang nating naging sagot? Pahiwatig? Naglalaro siya ng Mobile Legends hanggang alas 12 ng madaling araw. Kapag napupuyat sa gabi, matagal tayong magising kinaumagahan. Yan ang ating dating kaalaman at karanasan. Kaya ang ating hinuha, tanghali siyang nagising. Ating basahin ang isang maikling kwento na may pamagat na dumating na ang tag-ulan. Ito ay kwento ni Angelica A. Manalata. Nagising si Gigi na malakas ang ulan. Siya ay nalungkot sapagkat nais niyang lumabas sa kanilang hardin at pagmasdan ang makukulay na mga bulaklak. Inay, kailan po hihinto ang ulan? Tanong ni Gigi. Ayon sa balita, tatagal ng ilang araw ang ulan sapagkat may bagyo. Dumating na ang tag-ulan, sagot ni Aling Mercy sa kanyang anak na nakatanaw sa bintana. Bakit mo na itanong, Gigi? Sabi niya. Nais ko pong pagmasdan ng mga makukulay na mga bulaklak sa ating hardin. Sigurado ay namumukadkad na ang mga iyon. Malungkot na sambit ni Gigi. Mapagmamasdan mo pa rin sila kahit umuulan. Halika at kumuha ka ng papel, lapis at mga pangkulay. Masayang sinabi ni Aling Mercy. Dali-dali ay kumuha si Gigi ng mga kagamitan at dinala sa kanyang ina. Ating sagutin ang ilang mga katanungan tungkol sa usapan. Number 1. Bakit nalungkot si Gigi nang magising? Ikalawa, bakit nais ni Gigi na pagmasdan ang mga bulaklak sa hardin? Ano sa palagay mo ang gagawin ni na Aling Mercy at Gigi nang nagpakuha ito ng lapis at pangkulay? Sa aking palagay, sila ay guguhit ng mga makukulay na mga bulaklak. Bakit nyo nasabi na ito ang kanilang gagawin? Ano ang mga nakita nyong mga pahiwatig? Ito yung basihan ng hinuha. Bakit nagpakuha ng papel, lapis at pangkulay si Aling Mercy sa kanyang anak? Ating balikan mga bata, na sa pagbibigay ng hinuha, kailangan nating alamin ang mga pahiwatig at iugnay ito sa ating mga naging karanasan. Unang pahiwatig na nasasabi ni Aling Mercy ay, nalungkot ang kanyang anak na si Gigi dahil hindi ito makalabas ng bahay. So, nagpapahiwatig na si Gigi ay gusto nang lumabas ng bahay. Number 2, gustong pagmasdan ni Gigi ang mga bulaklak sa hardin. At iugnay natin ang sarili nating karanasan gamit ng papel, lapis at pangkulay. Ano nga ba ang gamit ng lapis, papel at pangkulay? So, ang magiging hinuha natin, siguro tinuruan ni Aling Mercy na gumuhit ng mga bulaklak si Gigi. Pangalawang halimbawa, bagong lipat si Mildred sa Maynila. Dala niya ang kaunting naipong pera. Nagsimula siya sa pagtitinda ng pagkain sa harapan ng kanilang bahay. Dumarami ang bumibili nito araw-araw. Ano kaya ang ating magiging hinuha? Tingnan natin. Ano yung mga pahiwatig na nakikita natin sa ating talata? Una, nagsimula siya sa pagtitinda sa kanilang harapan ng bahay. Okay. Pagkatapos, dumarami ang bumibili nito araw-araw.
So, nakikita natin mga bata na ang pahiwatig ay makikita mismo natin sa talata. So, dahil dyan, ang pahiwatig ay nagsimula siyang magtinda gamit ang kaunting naipong pera at dumarami ang bumibili sa kanyang tindahan sa araw-araw, mahihinuha natin mga bata na maaaring madagdagan ang kanyang naipong pera. Lalago ang kanyang negosyo. Pangatlong halimbawa, araw-araw ay pumapasok sa kanyang klase si Noah. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang sagutin ang pinapagawa sa kanya. Mataas palagi ang kanyang score sa kanilang mga pagsusulit. Ano kaya ang magiging hinuha nyo? Tingnan natin ang mga pahiwatig. Tingnan natin ang mga sinabi sa ating talata. Una, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang sagutan ang pinapagawa sa kanya. Pangalawa, matataas ang kanyang score sa kanilang mga pagsusulit. Pagkatapos, iugnay natin sa dati nating kaalaman na kapag tayo ay nakakuha ng matataas na grade at score, tayo ay makakakuha ng mataas na grade. So, ang mahihinuha natin, siguro nakakuha siya ng mataas na marka at makakapasok na isa sa mga batang mabibigyan ng gantimpala. Ating sagutin ang paglalapat. Basahin natin ang maikling kwento. Tukuyin natin ang hinuha ng isang pangyayari. Ang pamagat ay si Langgam at si Kalapati. Ito ay hango sa mga pabula ni Aesop. Isang araw, sa panahon ng tag-init, isang langgam ang pumunta sa may ilog upang mapawi ang kanyang uhaw. Uhaw na ako! Buti na lang at narito na ako sa ilog. Dapat makababa na ako nang makainom, sabi niya. Ngunit, nadulas si Langgam sa ilog. Tulong! Tulungan niyo ako! Hiyaw ni Langgam habang siya ay natatangay ng malakas na agos ng ilog. Ano sa palagay mo ang mangyayari kay Langgam? Ibigay natin ang hinuha gamit ng organizer. Tukuyin natin ang mga pahiwatig. Una, nadulas ang langgam sa ilog. Ikalawang pahiwatig, sumigaw ito at humingi ng tulong. At pangatlong pahiwatig, tinangay ito ng malakas na agos ng ilog. Mahihinuha natin na maaaring malunod o mamatay ang langgam. Hinuha ay isang konklusyon na maaaring maganap sa isang pangyayari. Ito ay batay sa mga pahiwatig o sa ating mga naging karanasan. Sa pagbibigay ng hinuha ay kailangang unawain ang teksto, tingnan ang mga pahiwatig o mga ebidensyang nakalahad, maaaring tuwiran o nakatago ang mga ito at kailangan ng mapanuring pag-iisip at saka iugnay ito sa sariling karanasan upang mapagdesisyonan kung ano ang tama o angkop na hinuha sa isang pangyayari. Ating sagutin ang pagtataya. Ano ang natutunan mo sa aralin ngayong araw na ito? Para naman sa gawain na synchronous, sagutin ang gawain 1 mula sa quarter 2, module 2. Ituloy lang ito. Sagutin ang mga tanong tungkol dito. Sagutin ang gawain 2. Para naman sa ating performance task number 3, basahin at unawain ng mabuti ang kwento na may pamagat na sorpresa. Sagutin ang mga tanong gabay sa pagsagot ng performance task. Una, buksan ang file ng performance task number 2 sa Google Classroom. Pangalawa, basahin at unawain ang mga tanong sa bawat item. Ipaliwanag ang sagot kung kinakailangan. Ikatlo, isulat ang mga sagot sa grade 6 pad o bond paper. Balinis at iwasan ang magbura ng sagot. Magsagot sa mga tanong sa inyong pangungusap at hindi parilala. Pang-apat, sa mga item bilang 9 hanggang 15, magbigay ng mga hinuha sa mga sitwasyong nakalahad. Ito naman ang rubrics sa pagwawasto. Score. Ang pinakamataas na score ay 15. Nakakuha ang lahat ng tamang sagot.
14 to 10, nakuha ang sagot sa mga tanong ngunit may ilang kamalian. Magaling, 9 to 8, nakakuha ang ilang tamang sagot. Pagbutihin pa, 7 to 1, hindi ganap na naunawaan ng kwento. At 0, walang nagawang sagot. Kaya maging masikap. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sanggunian.